Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Okay. Sinimulan na ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang pagsusuri sa isang umano'y scheme na kinasasangkutan ng mga dating tauhan ng militar na sinasabing naghatid ng malalaking halaga ng pera sa mataas na opisyal ng gobyerno di umano'y utos ng dating kongresista na si Saldico. So ito, nakalagay dito, cash delivery scheme ayon sa mga ex-militar susuriin. Sabi niya, we will evaluate first the source of information, which in this case are the 18 alleged Marine personnel who appeared at a press conference last Tuesday. Second is the reliability or credibility of the information itself, meaning the content of their affidavit. Panfilo Ping Lacson. Okay, so, okay naman ito. Yung susuriin muna. Kahit ako, kung ako ang mag-iimbestiga, yan ang gagawin ko. Tama yon. Kaya lang, ito lang ang nakaapan kong sa Bisaya. Nagpahayag na ng opinion. Sabi lang niya, opinion ko lang ito. I might be right or wrong. Ano yung opinion niya? Nakakaduda yung timing. Yung paglabas ng mga 18 ex-soldiers o Marines. Nakakaduda ang timing na parang parte ito ng isang destabilization. So ano ang ibig sabihin nun? Para sa akin, in his mind, meron na siyang conclusion na wala yan. Destabilization yan. So what's the use? Susuriin kung sa mind niya nandun na nakatatak na una na yung destabilization ito. Kalaunan niya na mawawala. Mabuti sana kung hindi nagsalita ng ganun si Senator Lacson. Yung nakakadudang timing, parang parte ito ng destabilization. Parang may conclusion na siya. Opinion na yun. Para paniwalaan sana siya, tahimik lang, wala mo ng statement. Sasabihin niya na, yes, pag-aralan namin ito, yung reliability, credibility, pag-aralan namin, at kung makita namin na reliable, credible, then papatawag kami ng Blue Ribbon hearing. O, diba? Masarap pakinggan. Ako, itong post niyang ito, wala na, ang reaksyon ko, tinawanan ko na lang. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 1,100 ang nag-react. 784 ang tumatawa, 374 lang ang nag-like or naniniwala. So, around 80%. Tama ba? 75 to 80%. Mga 70% hindi naniniwala sa kanya. Basahin natin ang mga comments ha. Dito mo makikita ang pulso ng taong bayan. Dito sa comments. Tacy Strauss, kilala ko ito. Ma'am Tacy, nasa abroad. Isa pa itong animal na ito. Bias din. Wala nang ginawa kundi sana yun. Wala nang ginawa kundi takpan ang kasalbahe ang mga pagnanakaw ng mga salot sa lipunan. Nakatikim siya ng maanghang na salita. Yotal Cell, sabi, sa dami ng direct witnesses willing to sacrifice their lives, including their loved ones,
isa lang ang conclusion. They are telling the truth. Ako rin, nasanay ako niyan yung pag may information, itest sa reliability and credibility. Tinuro sa amin yan sa military intelligence. Hindi lahat ng information, paniwalaan kagad. Mag-undergo yan ng process. Reliability, credibility. Kaya may mga tinatawag na A1 information. Pag A1, ang credibility ng source at saka truthfulness ng information, mataas. A1. May rating yan. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. A1. Nako, pag A1, aksyon na. Pag sinabi, nandun ang kalaban sa ganitong lugar, puntahan, nandun talaga. So, sa aking pag-evaluate, ako, personal opinion, naniniwala ako sa sinasabi ng 18 ex-soldiers. Although, ang exact bilang nila, 14 ang ex-marines, isa retired army, isa reservist ng army, 2 ang civilian. Yon yung composition nila. Okay? Naniniwala ako. Ano ang mapapala nila sa paglabas? Para gusto ba nilang matulad kay Master Sergeant Orly Gutesa na biglang naglaho? Di natin alam na saan si Master Sergeant Orly Gutesa nang dahil sa kanyang testimony noon. Mabuti sana kung itinago siya ng mga nagmamalasakit sa kanya at buhay pa. Paano kung ginurgur na? So ito rin, itong 18, tawagin na lang natin 18 Marines dahil yun ang nakasanayan. Delikado ng kanilang pamilya. May nagbayad ba sa kanila? I don't think so. Sino ang magbabayad? Nagtrabaho ba sila kay Saldico? I believe it's yes. Kasi very detailed yung kanilang paliwanag Nag-deliver ba kayo sa bahay ng Pangulo? Yes. Saan? Sa 41 Forbes at doon sa Paway, Ilocos Norte. Nandun, nakalagay. Very detailed. Kaya lang, bahala na kay Senator Lacson anong gagawin niya basta ang taong bayan huhusga sa inyo pagdating ng election 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Anamo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa purayon. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay, sige. Ay no. Sige, ipa. Oh, nasa sabay no, ray nung isip ka si Itya. Babukat siya pa no. Budgetan labi Alam manigang sa Alam. Bisan ma-kwarto. Pwede na lang natin yung O karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. salamat. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Siya makanas kayo sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atopan nga bago pa na atopan dugay
pila ka bulan? Kano na lima. Lima. Lima ka bulan sa kuan, so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talis og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.